naisip ko lang, ang bilis niyang kumain. Tignan mo, kukunan naman siya. O diba sabi ko ni, Yung ganda niyang babae pero ang lakas kumain, ano? Ganun ba? Pwede niyo lang siyang iwan dito. Ako na lang maghahatid sa kanya mamaya. Masyado siyang pulido kumilos. At dahil alam na niyang may anting-anting kayo, malamang alam na rin niyang hinahanap niyo siya. Ang pagdiriwang ng fiesta sa mga barangay at baryo, lalo na sa probinsya, ay isang pangkaraniwan at kinagisnan na nating mga Pilipino. Isa na rin itong selebrasyon ng iba't ibang santo bilang pagbibigay galang at respeto. Bilang bata, halos magwala kami sa tuwa noon habang tumutulong sa mga paghahanda. Ngunit nagbagong lahat nang makaranas kami ng kakaiba sa huling fiesta sa aming baryo. Upang lubos ninyong maintindihan, pakinggan ninyo sana ang isasalaysay kong kwento. Isang hindi malilimutang alaala na nagbigay sa amin ng panghabang buhay na aral. Ako nga pala si Andrew, tubong probinsya ng Quezon, at ito ang aking kwento. Bago namin simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Pinky Aswang Stories YouTube channel. Uy pre, paabot naman yan. Bilisan mo, nangangali na kami ko rito eh. oy relax ka nga lang. Kapag binitiwan ko to, na hindi pa niya natatali sa dulo, abay siguradong babagsak to. Lulundoy pa. Kasi naman eh, bakit di ba pa tinulungan mo? Dapat ako yung kapartner mo, di ba? Grabe naman to, nagre-reklamo ka agad. Oy, nandito tayo para tumulong, hindi para magkanya-kanya. Oh, ayan na. Tapos na sa kabilang dulo. Itali mo na dyan, dali. Tapos sapat mo sa akin yung isang banderitas. O eto na nga sandali lang. Ayan na, tapos na. Alin ba rito? Ito. Kahit alin dyan. Pareho lang naman yan. Iabot mo na lang. Ngayon naman O eto na. Hawakan mo muna sa kabila ha. Baka hindi pantay yung mailagay ko eh. Ano ako alalay mo? Uy, nakikisuyo lang eh. Sabi ka nga, doon ka na sa kanila. Puro ka naman reklamo dito sa akin. Sigurado ka ba dyan? Kaya mo na mag-isa ha? Oo naman. Mabilis lang to no. Susunod na ako sa'yo doon. Basta sinabi mo yan ha. Bibilisan mo na. Bukas na ang piyesta. Ang dami pa nating asikasuhin. Oo na. Pagkatapos nito, dadaan pa tayo sa simbahan. May mga ayusin pa raw doon. Sige na. Dadalhin ko na muna tong mga gamit ha. Di mo na yan kailangan, di ba? Hindi ako pinansin ni David habang pinupulot ko ang ilan sa mga ginamit namin. Mahaba kasi ang kalsadang lalagyan ng banderitas. Marami naman kami nagtutulungan kaya siguradong matatapos namin ito bago matapos ang araw. Magpinsan kami at patalik ko na rin kaibigan si Andrew. Pinalaki kami ni Lolo, namulat na kami sa mga gawain ng barangay, mga pagdiriwang at iba't ibang selebrasyong kinagisnan namin. Habang abala ako sa pagtulong, nagulat ako nang makita siyang biglang tumatakbo papalayo. Sa gulat ko, nagmamadali rin ako sundan siya. Pumunta siya sa kanto, palabas yun ng aming baryo at malayo sa bahay. Maya-maya, bumalik siya. Dumaan sa harapan ko bago lumiko pa uwi sa bahay namin. Nanatili lang akong nakasunod sa kanya. Lo, ayos ka lang ba? Kumusta yung paa mo? Yung mga tuhod mo, okay ka lang ba? Masakit ba? Uy, bakit? Ano ba meron? Ba't bigla ka nalang tumakbo dito nang hindi mo man lang ako pinapansin? Kagulo, ano bang pinag-aalala niya? Kanina kasi, habang lilipat sana ako ng pwesto nyo, may lumapit sa akin eh. Sabi nila, bumili raw sila sa labasan tapos nakita nilang natumba kayo. Tinulungan daw nila kayong tumayo pero hika-hika na kayo. Hinahanap ko kayo para buhatin sana pero ang sabi naman nakauwi na kayo. Ano po ba masakit sa inyo? Ay, ano ba naman kayong dalawa? Ang drama ninyo eh. Ayos lang ako. Kaya ko pa nga tumaya. Tingnan mo.
Naku, wag na po muna. Lumakad nga kayo ng kaunti. Patingin lang po kung ano yung tingtig ninyo. Ay, alam mo, David, sumusobra ka na, ha? Ay, matanda na ako. Hindi ako bata para ganyanin mo. Ay, nag-aalala lang naman po si David sa inyo, Lo. Kung hindi po maayos yan, edi ipahilot na natin kagad. Baka naman mamaga pa yan at mas sumala. Kapag sinabi kong ayos lang ako, ayos lang ako. Ay, sige na, bumalik na kayo doon. Marami pa kayong gagawin. Bukas na ang piyesta. Kailangan maayos at maganda ang paligid. Opo, sige po. Pero sigurado po kayo, ha? Wala talagang nabalian sa inyo. Bakit naman po kasi kayo natumbalo? Di naman po madulas dun eh. Ha? Lo, sabihin nyo nga po sa akin. May tumulak po ba sa inyo? Ay, ano ka pa? Ba't kanya ka mag-isip, ha? Abay, sino naman ang tutulak sa akin? Kung may gumawa niyan, baka nasampig ako pa. Bakit po kayo natumba nga? Nahilo po ba kayo? Ba't ba kasi hindi niya tigilan yung paglalakad-lakad niya tuwing umaga? Abay, yung paglalakad na nga lang ang libangan ko sa umaga. Ayaw niyo nga ako magtrabaho, hindi ba? Pati ba naman yan ipagkakait niyo pa sa akin? Kung hindi po kayo okay ang pakiramdam, magpahinga na muna po kayo. Huwag na po muna kayo maglakad-lakad. Kayong dalawa talaga. Ayo na, sige na. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Walang mangyayaring masama sa akin, ha? Sige po, Lo. Kapag may kailangan po kayo, sumigaw lang kayo dyan, ha? May makakarinig naman dyan. Tatawagin din kami. Oo nga po, Lo. Ako na po magluluto ng hapunan mamaya. May binigay nga pala si Mang Junior Lapata. Dalagain ko yun pag uwi namin. Ay, dalhin mo na lang dito. Ako nang magpapakulo. Sige po. Basta hindi po kayo mahihirapan, ha? Ako na lang pong magtatatad mamaya. Pues sobra na kayo. Pati ba naman pagluluto ayaw nyo na rin akong paganahin. Ayaw lang naman po namin mahirapan kayo, Lo. Dapat nga, nagpapahinga na lang kayo. Kami na ni Andrew ang bahala sa lahat. Kung pwede nga lang po, naibigay namin sa inyong mundo. Baka matagal na namin binigay. Iniwan ko muna si David at Lolo Isidro. Ganyan talaga ang ugali niya. Palagi siya nag-aalala, lalo na't minsan na rin naratay si Lolo. At akala namin noon, iiwan na niya kami. Pagkakuha ko ng patang ibinigay sa akin, iniabot ko yon kay Lolo. Magalang kami nagpaalam sa kanya at bumalik sa pag-aayos ng mga panderitas. Gabi na makauwi kami. Sobrang pagod at masakit ang buong katawan. Mabuti na lang at may masarap na nakahandang ulam sa lamesa. Nagkwentuhan at nagpahinga lang kami sandali bago natulog ng magkatabi. Nakasanayan na namin yon, kaya hindi na rin namin binago. Kahit mga binata na kami ni David. Kinabukasan, nagising kami sa lakas ng tambol na dumaan. Anak nang, hindi ako nagising ng maaga. Ay, sobrang napagod ako kahapon. Oo nga eh. Nalipungatan pa ako kanina pero wala talaga. Hindi ko kayang bumangon. Gusto ko pang matulog. Grabe, sakit ng katawan ko. Halika na, Lo, magandang umaga po. Hindi rin pala kayo nagising ng maaga? Na hindi po ba kayo sumimba? Masakit ang mga kasukasuan ko kanina. Sobrang lamig. Ay, mapapatawad naman siguro ng Panginoong may kapalang dahilan ko. Yan na nga bang. Ana. Sesaramunan mo na naman ako. Kaya aga-aga, David Wala naman pong bago kay David, Lo. Ganyan na po talaga yun noon pa. Tsaka baka bumabawi lang. Grabe rin naman kasi kayo manermon dati. O hindi ha. Hindi ko yung gagawin. O ba'y magagalit si Lolo? Alam mo naman yung mga turo niya sa atin. Huwag ibalik ang ginawang masama sa'yo. Teka, sinasabi mo bang masama ang ginawa ko sa inyo noon? Uy, teka, tabi ako muna. Labas yan! Uy, ako na una! Nandito na ako sa loob Lintit ka naman talaga. Ang aga mo kasarin si Lolo tapos magtatago ka dyan sa banyo. May porket alam niyong hindi ako makababa agad Kasarin niyo na ako. Mga pasaway talaga ta. Hindi ko kayo pinalaking ganyan.
Oo nga po, Lo. Hindi naman po ganyan ang pagpapalaki niyo sa amin. Plastic. Bilisan mo na nga dyan. Sinaulo to eh. Ikaw na kasi magluto ng almusal. Mamaya pa ako lalabas oh. Lumabas ka na kasi. Hindi ka naman makukunyatan ni Lolo eh. Hindi siya makababa oh. Masakit daw ang paa niya. Kahit na. Pipilitin pa rin niya akong tumayo tapos mababatukan lang ako. Ay, kung mag-usap kayo, parang wala ko rito na. Initin ko lang po yung sabaw, Lo. Pangalmasal natin. Nga pala. Ito na yung unang piyesta na hindi tayo makakalibot, ano? Ayaw nga po, Lo. Hindi tuloy tayo makapaghanda. Yung dami pa naman nating nababalot pag umiikot tayo sa baryo. Kaso ngayon, hindi na kayo makakaikot. Pwede kayo na lang ang magbalot para sa akin. Sigurado namang may magbibigay dito. Ako nang sasalubong. Kaya ko pa naman maglakad basta malapit lang naman. Hoy, Andro! Pakita ko yun ha. Lumabas ka na dyan. Ako naman ang gagamit. Uy, labas na ako naman! Gusto ko muna magbawas bago tayo kumain, oh! Lolo naman kasi. Lumabas ka na dyan kung ayaw mong taman. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto ng banyo. Nasa labas na siya at halatang inaabangan ako. Pagkakita niya sa akin, agad niyang iniabot ang patilya ko at hinatak yun pataas. Kahit mas matangkad ako sa kanya, otomatikong lumukong katawan ko sa ginagawa niya. Napasigaw na lang ako sa sakit nang bigla niya akong bitawan. Si David naman, abala na sa paghahain ng almusal namin. Bahaw na tira mula sa kinain namin kagabi. Rinig pa rin namin ang banda ng piyesta, kaya siguradong abala pa roon ang mga tao. Nang tuluyan ng tumahimik, tsaka pa lang kami lumabas para mag-ikot. Kinagista na talaga yon ng mga tao dito sa baryo namin kung sino ang mayaman at may matinding paniniwala. Sila mismo ang naghahanda. Habang kami naman, nakikikain lang. Habang kumakain kami sa unang bahay, marami ang dumarating na hindi namin kilala. Pero mas nakatawag ng pansin namin ang babaeng kanina pa kumakain. Mabilis at pabalik-balik siyang kumuha ng pagkain. Parang hindi talaga nabubusog. Napansin mo rin pala siya? Ha? Kanina ka pa nakatitig eh. Napansin mo rin pala yung kakaiba niyang ganda? Ha? Sira ulo ka? Hindi yun ang pinapansin ko, no? Ang iniisip ko lang, ang bilis siyang kumain. Tignan mo. Kukunan naman siya. O diba, sabi ko na eh. Yung ganda niyang babae pero ang lakas kumain, ano? Kakaiba talaga siya. Tignan mo. Napansin na siya nung anak ng may-ari ng bahay. Abay lang balik na yan, oh. Parang 10 na yata tapos ang bilis-bilis pa kumain. Baka balak yung ubusan ng handa sa bawat bahay. Uy, tignan mo. Galit na yung mga tao. Mukhang hindi pa rin talaga siya busog. Uy, halika na kasi. Tapos ka na ba dyan? Oo, patapos na. Pero teka, bakit tayo makikialam? Baka gutom pa rin siya, oh. Tapos tignan mo. Parang masasaktan na siya. Ayayin na lang natin siya sa bahay ni Aling Rita. Teka lang. Mauna ka na. Inom lang ako ng tubig. Tsaka magpapasalamat sa may-ari ng bahay. Sige. Bilisan mo lang, ha? Oo na. Bira talaga tong lalaking to. Gilid makialam. Sandali lang po. Kumalma lang po kayo. Kami na po bahala sa kanya. Ate, ako po si David. Makikikain po kami sa ibang bahay eh. Gusto niyo po ba sumama? Pagkain? Pwedeng kumain? Oo. Sandali lang ha. Hinihintay lang natin siya. Loli ka na. Nakapagpaalam na ako. Mabuti naman, binitawan siya kagad ang mga yun. Sinabi ko kasing ako nang bahala sa kanya eh. Ang lakas mo ah. Halika na ate. Ano nga pa ng pangalan mo? Tsaka taga saan ka? Uy, dami mo naman tanong kaagad. Gusto lang niya kumain. Kita mo naman eh. Parang mababalo na sa gutom oh. Ay, sige na nga. Halika na, halis na tayo. Naglakad kami palayo sa unang bahay na kinainan namin. Hindi na kami dumaan sa mga bahay na maraming bisita. Mas pinili namin na may handa sa labas pero hindi masyadong dinudumog ng mga tao. Isa pa,
Inimbitahan talaga kami ni Aling Rita na doon na lang kumain sa kanila. Nag-iisa lang siya sa buhay, pero kahit ganon, naghahanda pa rin siya bilang pasasalamat. Kaya naman, ganon na lang ang kagustuhan niyang puntahan namin siya ni na Lolo. Pero sa kabila nun, minatamis lang ang madalas namin kainin ni David. Ewan ko ba? Yun kasi ang pinakamasarap sa lahat ng luto niya. Ang karne, hindi masarap sa itsura. Hindi namin gusto ang amoy. Maligayang kaarawan sa ating santo, Aling Rita. Sobra ka naman kumakabate. Halina nga kayo. Kumain na kayo rito. Mas marami akong handang karne ngayon. Sakto po. May kasama pa naman kaming malakas kumain. Ayos ah. Sino yan? Kamag-anak mo ba? Upo ka naman kasintahan ni Andrew. Hindi po ah. Nakipiyesa lang po siya dun sa unang bahay na pinuntahan namin. Inawat lang namin kasi hindi na kaya ng ginagawa niya. Lumalamon na po talaga. Kaya yun, biyaya na lang namin dito. Uy, ako kaya nagaya sa kanya. Kahit sino pang nag-aya, ang mahalaga, may bisita ako. Ano nga ang pangalan mo, Ineng? Linda po. Nakakausap pala siya ng maayos. Bakit? Hindi ba kayo nagkakaintindihan? Kanina po kasi parang baliw na baliw siya sa pagkain. Wala ngang ibang bakang bibig kundi pagkain. Gusto na kumain ng kumain. Pero lamon na po talaga. Ay, nako. Halika na. Pumasok na nga kayo. Ayos ah. Ang sarap ng minatamis na buko ninyo. Alam niyo pong paborito namin yan, di ba? Kumain din kayo ng karne, ha? May kukunin lang ako sa loob. Ay, sige po. Salamat po ah. Uy, Linda, kain ka na. Teka, sandali lang. Hindi ganyan kumuha ng pagkain, dahan-dahan lang. Una kanin, tapos ulam sa tabi. Pagkatapos kubuha ka ng kutsara. Yan ang gamitin mo. Tapos kung gusto mo ng minatamis, kumuha ka ng baso o kaya mangkok. Lagyan mo ng ganito oh. Tsaka ka umupo at doon ka kumain. Dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan? Oo, dahan-dahan talaga. Ganyan ang tama pagkain. Para hindi ka mapansin at paalisin ng mga tao. Sige. Dali lang naman pala siya kausap no? Oo nga eh. Kaso 3 subo pa lang siya. Kalahati na agad ng plato. Paano nangyari yun? Parang hindi na niya ginuungaya. Nilulunok lang talaga yata eh. Ano ba yan? Hindi pa rin siya busog? Anong klaseng babae kaya yan? Tinanong mo ba kung taga saan siya? Hindi nga sumasagot kanina. Malay ko ba kung saan galing yan? Uy, palapit na naman siya. Tignan mo. Ubus na naman kagad. Uy, dahan-dahan lang. Wala kang kaagaw. Yan, tama yan. Huwag kang magsasalita kapag may laman ng bibig mo ha. Tumingin lang sa amin si Linda. Kami naman ni David, nakatayo lang sa gilid ng mga minatamis. Nag-uusap habang pinagmamasdan ng dalagang halos lamunin na ang pagkain. Paulit-ulit siyang kumuha para walang kabusugan. Napapayoko na lang kami tuwing napapadapo ang tingin sa amin ni Aling Rita. Hindi naman siya nakasimangot, hindi rin dismayado ang muka. Bagkus, nakangiti pa siya sa amin. Kahit ganon, hindi ko maiwasang mahiya. Ilang sandali pa, lumapit siya sa amin at may bit-bit na plastic. Nabalitaan kong bumagsak raw kahapon si Mang Isidro. Malala raw ang bali kaya hindi nakalakad ngayon. Ha? Sino naman po nagsabi niya sa inyo? Alam mo naman sa baryo, maliit lang ito. Kapag nagsisimba napapansin agad kung sinong wala. Kinanap ko lolo mo kanina tapos ayun, kinuwento na nilang lahat. Kumusta na ba siya ngayon? Ang totoo po, natumba siya pero simpleng bagsak lang naman po yun. Maayos naman po siya kagabi. Medyo malamig lang kaninang madaling araw kaya napasarap ang tulog namin. Kaya pati kami ni David late na nagising. Ang sarap po talaga ng minatamis niya dito. Oo nga po. Napagod din po kasi kami kagabi. Kayong dalawa talaga? Siya. Ito, ipinagbalot ko si Mang Isidro para makatikim naman ng handa ko ngayong piyesta.
Baka kasi maubos lahat ng dalagan yung kasama. Kung hindi ko lang kayo kilala, nako, iisipin kong kasintahan ng isa sa inyo ang babaeng yan. Po, teka, ano pong ibig niyo sabihin? Bakit parang sinasabi niya pong hindi kami marunong manligaw? Suy, hindi naman. Huwag na kang umangal dyan. Yung mahalaga lang, naniwala siyang hindi natin siya kilala. Mas mahirap pag nalaman niyang may kasintahan kaming ganyang katakaw. Nakakaya naman yun. Ay, salamat po sa babaon ha. Hindi na po kami magluluto mamaya nito. Aalis na kayo. May kinakain pa naman po kami. Dami po. Sarap po kasi. Subukan nyo rin ang iba kong luto. Masasarap din ang mga yon tulad ng kinakain niya. Ay, talaga po. Ay, sige po. Magpapatunaw lang po kami sandali tapos titikim ulit. Oo nga po, Aling Rita. Naku, maraming salamat po ha. Naku, sigurado matutuwa si Lolo dito. Makakatipid pa kami kasi magbabahi-bahi pa po kami. Isasama na namin siya. Ha? Ay bakit naman? Hayaan nyo niya siyang kumain dyan. Ayos lang yan. Wala naman ako masyadong bisita. Mapapanis lang yan kung hindi mauubos. Uubusin niya po talaga yan. Tignan niyo naman po. Halos hindi na humihinga kakakain. Awatin niyo muna. Baka hindi siya matunawan. Sige po, ako na. Kahit papano, naiintindihan niya naman ako eh. O sige, iiwan ko muna kayo. Sabihan niyo lang ako kung may kailangan pa kayo o kung gusto niyo pang kumain ha. Magpakabusog lang kayo dyan. Opo, salamat po. Uhili ka na. Mapo tayo sa tabi ni Linda. Kausapin natin siya. Alamin natin kung taga saan siya at bakit ang tapang niyang makipiyesa ng mag-isa. Ikaw talaga. Kapag may gusto kang malaman, diretsahan ka kaagad eh, no? Uy, dahan-dahan lang ha. Baka may masabi kang mali at magalit yan. Lumapit kami sa tabi ni Linda. Sarap na sarap pa rin siya sa handang inihanda ni Aling Rita. Pinanood lang namin siya hanggang sa mapansin niya kaming nasa tabi niya. Wala siyang sinabi, sa halip, tumayo at muling kumuha ng pagkain. Panay karne nilalantakan niya. Nang muli pa sana siyang kukuha, hinawakan ko ng kamay niya. Kita kong galit na sumilay sa mukha niya sa ginawa ko. Mabuti na lang, napansin yun ni David. Agad siyang tumayo at hinawakan ng balikat ni Linda. Ngumiti at nagsalita sa malumanay na boses. Kapag kumakain ka ng karne tapos hindi mo masyadong minunguya, naku, hindi yan agad matutunaw sa tiyan. Baka hindi ka matunawan. Oo nga. Mamaya ka na lang ulit kumain. Ipagpahinga mo muna yung tiyan mo. Delikado kapag nasa obrahan eh. Dito ka muna mga po. Mag-usap muna tayo sandali. Taga saan ka ba ha? May kasama ka ba nang pumunta ka rito sa bahay namin? Wala. Paano ka napunta rito? Napadaan lang. Grabe naman ang tipid mo naman magsalita. Ayaw mo ba makipag-usap sa tao? Hindi. Ang kulit din nito, no? Hirap kausap. Baka hindi ka sanay. Alam mo ba, na sobrang ganda mo? Oo. Ayos ah. Ihabang din pala. Ganun? Sana alam mo rin na hindi safe na gumala sa piyesta ng mag-isa. Mamaya maraming lasing sa kanto. Baka saktan ka kapag hindi mo binigay ang gusto nila. Naku, totoo yan. Taga rito kami. At alam namin yan. Hindi kami nananakot lang ha. Uy, ang klaseng sagot yan. Hindi ka pa pwedeng sumagot na maayos ha? Parang hindi niya tayo masyadong naintindihan eh, no? Hindi ko nga rin alam eh. Sa mga sagot naman minsan. Baka taga Maynila. Hirap magsalita pero nakakaintindi naman siguro. Ita mo, di ka rin pala sigurado eh. Pagkatapos natin kumain dito, Linda, pwede ka nang umuwi ha. Hindi na kami makikipiyasa sa iba. Kailangan na naming umuwi eh. May lolo kaming naghihintay. Baka hindi pa siya kumakain. May oras pa naman. Gusto mo, ihatid ka na lang namin. Para sigurado naming ligtas ka. Ha? Ayaw mo pang umuwi? Walang balak mo dito. Hindi ka namin pwedeng samahan palagi, no? Iwan niyo na lang ako. Dito? Kakain ka na naman? Ay naku, wala ka ba kabusagan talaga? Ngano ba kalaki ang bituka mo, ha? Tipak-tipak na karne ang kinakain mo kanina. Hindi ka pa rin busog? Gusto
Gusto ko ng pagkain. Masarap. Oo nga pero kasi… Anong ginagawa niyo? Bakit hawak ninyo ang kamay niya? Gusto na ba niyang umalis? Halos naubos na po kasi ang handa dahil sa kanya eh. Pinipigilan lang po namin siya. Baka po kasi may impacho. Baka kami pa pong masisi. Gusto na rin po sana namin ihatid siya pa uwi. Hindi po kasi safe sa daan. Marami ng lasing. Kailangan na rin po namin umuwi dahil kay tatay. Baka hindi pa po siya kumakain o nakakainom ng gamot. Ganun ba? Pwede niyo lang siyang iwan dito. Ako na lang maghahatid sa kanya mamaya. Maglalakad-lakad din naman ako. Baka maubos po lahat ng handa ninyo. Ano ka ba? Kanina ko pa sinasabi. Wala naman akong bisita. Kahit maubos yan, ayos lang. Sigurado po ba kayo? Nakakahiya po kasi. Ayos lang talaga. Sa totoo lang, naganda lang ako para sa santong pinagdiriwang. Kayo lang naman halos ang bisita ko. O kita mo, ayaw nilang dumaan dito. Naku, pasensya na po talaga. Maling bisita yata ang nadala namin. Hindi Masaya nga ako at ubos ang handa. Wala na akong lilinisin. Wala pang mapapanis. Sige po, Aling Rita. Naku, maraming salamat po ha. Kayo na pong bahala kay Linda. Hoy Linda, mabait si Aling Rita. Ayos lang na iwan ka namin dito, di ba? Kain. Oo, sige. Kain ka lang na kain. Payag ang may-ari. Magpasalamat ka na lang mamaya. Talaga? Oo, tanungin mo pa siya. Ako nang bahala sa kanya. Uy, halika na. Kanina ka pa nagpapaalam dyan. Nag-aalala ka ba? O gusto mo iwan kita rito? Ayaw mo talagang iwan siya, no? Kung gusto mo, magpaiwan ka na lang dito, David. Ay, naku, hindi na po. Siguradong hanapin po ako ni Lolo eh. Ayaw niyo naman pong inaabot kami ng gabi sa labas. Madalas po kaming target ng mga lasing tuwing piyesta. Kaya hanggat maaari, sa umaga na lang kami naglilibot. Ay sige, mag-iingat kayo. Ako nang bahala sa babaeng ito. Hapon na nun, pero panay pa rin ang pagkamusta ni David sa akin sa babae. Paulit-ulit nang tinatanong kung ayos lang bang iniwan namin siya. Medyo naiinis na nga ako, pero hinayaan ko na lang. Si Lolo Isidro naman, nakahiga lang at nagpapahinga. Hindi na namin siya inabala. Kakatapos lang din niya kumain ng dalang pagkain namin galing kay Aling Rita. Hindi talaga namin gustong luto niya pero si Lolo, sarap na sarap siya. Kinagabihan, nataranta na lang ako nang gisingin ako ni David. Bakit? Ano nangyari? Sobrang init ni Lolo eh. Ang taas ang lagnat niya. Ano? Teka, ikukuha ko siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Hindi ba dapat malamig na tubig? Saan naman ako kukuha ng yelo ng ganitong oras? Ilang oras na ba? Malamig naman yung tubig sa poso eh. Doon ka na lang kumuha, bilisan mo. Teka lang, ito na. Uy, dahan-dahan ka lang naman. Tsaka huwag mo punuin ng maliit na palanggana. Hindi ko nga pinupuno eh. Ito na. Ako na magpupunas sa katawan na tulo ni Lolo. Ikaw, maghanap ka na lang ng gamot dyan ha. Gamot? Alam mo namang ayaw ni Lolo ng butika. Puro halamang gamot lang yan. Hindi din natin alam kung alin doon sa mga pulbos na garapo ng tama para sa kanya. Tiyamuin mo na lang. Di ba yan din ang pinapainom niya sa atin dati? Kung alin ang kahawig ng amoy, yun na lang pakuluan mo. Gigisingin ko siya habang bumababa ng lagnat niya ha. Bakit hindi na lang natin siya dalhin sa bayan? May Milita Hospital naman doon, di ba? Wala naman talaga tayong alam sa pag-aalaga ng may sakit. Ikaw talaga, may bayad yun. Hindi ba nag-iipon tayo para sa ganitong sitwasyon? Oo nga pero mahal dun masyado eh. Tsaka siguradong ayaw ni Lolo. Baka lalo lang siyang ma-stress. Ay, saka na natin isipin yun kapag hindi talaga umayos. Kinakabahan na ako. Hindi talaga ako marunong mag-alaga ng may sakit. Ano ka ba? Alam mo ba kung anong oras na? 2:00 na madaling araw. Sa tingin mo may masasakyan pa dyan. Walang oras din ang biyahe. Kung lalakarin natin baka isang araw pa bago makarating. Ay, naku, ano bang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Bababahin pagkatapos kong punasan. Tapos papainumin natin ang pinakuluan mo. Para uminit na sikmura niya. Lalabas lahat ang init sa katawan niya.
Sige na. Pero kapag hindi talaga gumanda ang lagay niya, bukas ang umaga dadalhin natin siya ha. Kahit mag-arkila pa tayo ng sasakyan. Ay, naku. Kaya nga naiinis sa'yo si Lolo eh. Ang hilig mong gumastos kahit may paraan naman. Ah, anong gusto mo? Lakarin natin habang buhat si Lolo. Di na. Eto na, patapos na ako dito. Gigisingin ko na si Lolo ha. Bilisan mo dyan. Tama naman si David. Kaya hinayaan ko na lang siya. Kumpara sa akin, si David ang mas mahilig gumaya sa mga nakikita niya. Kaya alam na alam niya ang tamang pag-aalaga sa may sakit. Dahil yun ang ginagawa ni Lolo sa amin noon. Halos hindi kami makatulog ng maayos ni David. Samantalang si Lolo, agad nakatulog dahil sa ininom niyang salabat na pinakuluan ko. Bumaba rin ang lagnat niya hanggang sa magliwanag na. Nakaalalay pa rin kami ni David hanggang sa makatayo si Lolo at makalakad papunta sa banyo. Ay, anong ginagawa yung dalawa? Bakit nandiyan kayo pareho sa gilid ko? May sasaksak ba sa akin? May babaril ba ako na? Po? Huh? Ano ba yan? Bakit lutang kayong dalawa ha? Wala ba kayong tulog? Abay, pati ba sa loob ng banyo isasama pa kayo? Hindi naman po. Dito lang po kami sa labas ng banyo. Ano ba? Nakapaganda na ba kayo ng almusal? Oo po, kanina pa po. Hinihintay lang po namin kayong magising. Di ba po na kayo sa lamesa at ihain ang pagkain? Susunod naman ako doon. Huwag ninyong Hindi po pwede. Dito lang po kami. nababaliw na ba kayo ha? Sino magkukuha sa akin dito sa banyo at kailangan nyo akong bantayan ng ganyan? Lolo, madalas po sa banyo nangyayaring aksidente. Kapag nandun kami sa lamesa, baka hindi namin marinig pag may nangyari sa inyo at mahuli kaming tumulong. Ano ba? Bakit kailangan nyong marinig ang kaluskos? Ano tingin nyo sa akin? Lumpa? Hindi naman po sa ganun. Mataas po kasi ang lagnat ninyo kagabi. Nag-aalala lang kami kung okay na kayo ngayon. Kamusta na po bang pakiramdam ninyo? Talaga? Hindi ko na maalala eh. Pero ayos na naman ako. Kaya sige na doon na kayo sa lamesa. Huwag kayo masyadong magdrama dyan. Baka mapagsasapak ko pa kayo eh. Halika na nga, Andrew. Alam mo naman ngayon kung nasasaktan ni Lolo. Sira ulo ka. Huli ka na. Bago pa uminit ang ulo at tuluyang maging dragon. Natawa na lang kami ni David nang masama ang tingin sa amin ni Lolo Isidro. Tahimik lang kami kumain dahil pinapakiramdaman namin ang kalagayan niya. Alam kasi namin na kahit may nararamdaman siyang kakaiba, pipiliin pa rin niyang hindi yun sabihin sa amin. Sa mga sumunod na gabi, sunod-sunod ang pagkakasakit niya. At palaging nangyayari yon tuwing sumasapit ang gabi. Kaya lalo kaming nahirapan ni David. Hindi namin siya madala sa ospital sa bayan. Dahil sa araw, malakas siya at pinipigilan lang kami. Samantalang kapag gabi naman, hindi kami makaalis. Bukod sa gabi na, wala rin pumapayag na magmaneho sa lugar namin sa ganoong oras. Madaling araw noon, nagkakape kami ni David dahil halos hindi rin kami nakatulog. Yan ang gagawin natin ngayon. Sigurado magwawala si Lolo kapag pinilitan naman natin yung gusto natin. Kaya nga eh. Sabihin na lang kaya natin sa kanya na hindi na rin tayo nakakapagpahinga ng maayos. Dahil sa kanya. Hoy, wag. Kapag sinabi natin yan, mag-aalala lang siya lalo. Tapos, hindi na naman makakatulog. Araw-araw niya ang tinatanong kung nilagnat na naman daw ba siya. Bakit hindi niya yun tinatanong sa akin? Alam kasi niyang pagtatakpan mo lang ako. Tsaka ako naman talaga madalas ang mag-aalaga sa kanya. Di ka naman marunong, di ba? Kaya sa akin siya nagtatanong. Ano namang sinabi mo sa kanya? Teka, nagsisinungaling ka ba? Oo. Naalala mo yung unang araw na nilagnat siya pagkatapos ng piyesta? Nung gabing yun, halos hindi na siya nakatulog. Natakot ako na baka mapuyat siya palagi at mas lumala pa. Kaya nga, nagsinungaling ako. O ano? Ngayon ang gagawin natin? Alam mo sa tingin ko,
kailangan na nating humanap ng albularyo. Albularyo? Nung tuloy-tuloy ang lagnat ni Lolo Isidro, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda rito. Hinahanap ko kung anong gamot ang pwedeng gamitin. Kung hindi natin kailangan bumili sa malayong bayan. O tapos, ano sabi nila? Ang sabi naman nila, dalhin daw sa manggagamot. Hindi ko naman alam kung sino yun dito sa lugar natin. At tapos ang sinabi nila, marami raw albularyo. Gumagamot din daw sila. Kaya tuwing umaalis ka para magtrabaho naghanap ako rito sa baryo. Pero wala pa rin talaga ako makita. Uy, kung ganun, ako na rin ang maghahanap. Ako naman di ba madalas umiikot at nagpupunta sa ibang baryo. Baka may makilala ako kung magtatanong-tanong ako. Yun, tama. Kaya nga gusto ko sanang sabihin sa'yo pero may plano pa ako. Ha? May plano ka pa talaga? Oo, wala ba namang hindi papayag si Lolo na magpatingin? Pakiramdam niya malakas pa siya. Kaya ang naisip ko, kunyari, ikaw o ako ang may sakit. Tapos, may dadaan na albularyo. Magpatingin muna yung isa sa atin tapos, saka natin isisingit si Lolo. Gets ko naman yun. Pero bakit kailangan pa natin magkasakit? Di ba pwedeng napadaan lang siya tapos sasabihin may nararamdaman siyang kakaibang enerhiya rito? Naulo ka ba? Baka lalo lang matakot si Lolo dun. Sabagay. Oo nga, no? Mas okay nga siguro yung plano mo. Hoy, ano? Kukuntsabahin ko yung albularyo, ganun. Oo, kaya nga kailangan natin pagplanuhan to na maayos. Abay mahirap kumbinsin si Lolo. Sige na. Sana nga gumana to. Kasi kapag nanalo na naman ang ugali ni Lolo, ewan ko na lang talaga. Nang lumiwanag na, agad akong nag-asikaso ng sarili. Kailangan ko na kasing mag-ayos dahil dadaanan na ako ng mga kasamahan ko. Trabahong pangbukid ang ginagawa ko. Namimitas ng mga bunga ng prutas, umaakyat o naghahakot ng niyog. Nagkokopra o kaya naman minsan, sumasama sa kabilang baryo para maging kargador sa palengke. Kahit anong trabaho, ginagawa naming magpinsan. Yun nga lang, kinailangan munang maiwan si David para bantayan si Lolo. Hindi ko na tinanong kung anong idinahilan niya kay Lolo. Ang mahalaga, makakapagpahinga siya. Kapag napagod ako, saka na lang siguro kami magpapalitan. Tanghali na at kailangan ko nang magpahinga. Kaya pipikit na sana ako nang may isang lalaki ang biglang tumigil sa harapan ko. Sino po kayo? Ako si Joseph. Dito ako nakatira sa niyugan na to. Yung kubong dinaanan nyo kanina. Hindi ako mayari. Hindi rin trabador ha. Nakikitira lang ako. Mabait kasi ang mayari dito. Oo nga raw po. Sobrang bait daw talaga nila. Kanina kasi, nakahiga lang ako nung dumaan kayo. Narinig kong nagtatanong ka kung may manggagamot o albularyo dito sa lugar. Opo. Oo nga po. May kakilala po ba kayo? Teka, huwag ka nang tumaya. Dito lang ako uupo sa tabi mo para hindi halatang hindi tayo magkakilala, ha? Sige po. Ako nga po pala si Andrew. Narinig ko na yung pangalan mo kanina. Teka, sabihin mo nga sa akin, bakit ka naghahanap ng manggagamot? Okay lang po ba kung ikakwento ko? Oo naman. Kaya nga ako nagtatanong Ganito po kasi yun. Matagal na kaming iniwan ng mga magulang namin sa lolo namin. Dati may lupa pa kami. May palayan. Nung nag-aaral na kami, ibinenta na yun para hindi kami tumigil sa eskwela. Nahihirapan na rin kasi si lolo. Tumatanda na siya. Ngayon may trabaho na kami pero nagkakasakit na siya. Madalas sumasakit ang ulo niya. At ayaw niyang ipaalam sa amin. Nilalagnat siya gabi-gabi tapos wala siyang maalala. Sa tingin niyo po ba, sakit na po ba yan o dala lang ng katandaan? Bakit ako naman ang tinatanong mo dyan? Mukha ba akong albularyo o manggagamot? Naku, pasensya na po kayo. Napasobra yata ako. Hindi ako albularyo. Hindi rin ako tipikal na manggagamot pero huwag ka maingay ha. Ikaw lang ang sasabihan ko nito. Isa akong antingero. Antingero? Teka, ano po yun? Hindi ka pala pamilyar. Hindi po talaga
Ang antingero, parang manggagamot lang din yan. Pero gumagamit ng anting-anting. Lahat ng pamamaraan ko nauuwi sa paggamit ng butil o mayuwagang hiyas. Ah, medyo naintindihan ko po. Pero malabo pa rin eh. Eh kung ganun pwede ko ba makita na lang ang lola mo? Ayun nga po ang problema. Ayaw po talaga niya magpagamot. Palagi siyang tumatanggi. Minsan tinatago pa niya yung nararamdaman niya. Kaya imposible po naming madala siya rito. Ay kung ganun ako na lang ang pupunta ron. Ipapakilala ko sarili ko. Ay, naku, pasensya na po. Pwede po bang humingi po ako ng kaunting pabor? Babayaran po namin kayo ng tama. Dadagdagan ko pa kung gusto po ninyo. Ha? Bakit naman? Ano bang balak ninyo? Yan ang problema po kasi kami sa magiging reaksyon ni Lolo. Naiisip po namin, kunyari, isa sa amin ang magkakasakit. Tapos bigla po kayong mapapadaan. Titignan niyo po kami kunwari. Tapos saka natin ililipat ang atensyon kay Lolo para hindi niya isipin na kami ang nagdala sa inyo. Ano ba naman kayo? Anong tingin niyo sa lola ninyo? Bata? Hindi rin po ako kampante sa plano pero kahit mabuking po kami, ang mahalaga po, malaman niya kung gaano namin kagustong matindan siya. Alam mo bang hindi basta gagaling ang isang tao kung hindi niya alam na may sakit siya? Ang katawan ng tao sumusunod sa isip. Kapag iniisip mong mahina ka, bayihina ka talaga. Parang may punto nga po kayo pero... Alam mo, kung gusto mong gumaling ang lolo mo, kailangan niyang malaman ang sakit niya. At kung gusto niyang humaba ang buhay niya, kailangan niyang pumayag magpagamot. Sige po. Susubukan po namin yan. Pero pwede po bang ituloy pa rin natin ang plano? Di sige. Kailan mo pa gusto? Bukas po sana eh. Magkakasakit-sakitan ako. Tatambay kami sa labas para makita nyo kami. Kailangan po galingan nyo ang pagharte ha. Magbabayad po kami ng doble. Basta mapapayag lang namin si Lolo na magpatingin. Marami pa kaming napag-usapan ni Mang Joseph. Siguro nga, ganito lang talaga kapag sanay ang isang tao sa pakikipag-usap. Mabilis makapagpalagayan ng loob. Nang sumapit ang oras ng trabaho, naiwan siyang nakaupo ron. Kilala siya ng ilan sa mga katrabaho ko kaya magalang siyang binati. Ipinaalam ko rin sa kanya kung saan kanto matatagpuan ang bahay namin. Pamilyar daw siya sa lugar, kaya hindi na ako ng problema sa pagturo ng direksyon. Kinabukasan, hindi muna kami bumangon ng maaga ni David. Nakahiga lang kami hanggang sumapit ng 10:00 ng tanghali. At si Lolo mismo ang gumising sa aming dalawa. Ay, ano ba naman kayo? Hindi ba kayo nahihiya? Tanghali na hindi pa kayo bumabangon. Gusto niya bang buusan ko kayo ng tubig dyan, ha? Opo. Anong oras na po ba? Anong oras ka dyan? Bumangon ka na! Hindi ka naman pumasok sa trabaho, hindi ba? Si Andrew, may trabaho ba siya ngayon? Hindi ko po alam eh. Uy, Andrew! Busy ka na nga dyan. May trabaho ka ba? Wala. Tutulog pa ako. Sakit ng katawan ko pakiramdam ko. Tinatrangkaso ako. Ha? Oo, ang init mo. Uy, naku, mabuti pa maligo ka na muna. Ay, hindi nililiguan ang tinatrangkaso. Ano ba kaya? Ay, sandali, mag-iinit ako na sa labas. Mabisayan pampalabas ang init sa katawan, ha? Sige po, Lolo. Magpainit na lang po muna kayo sa labas. Sasama po ako. Ano ba yan? Magpapainit kayo sa labas pero dala-dala nyo yung kubot, ha? Kasi po sobrang lamig eh. May imagay mo sa langa muna kayo. Mamaya na po, Lo. Mas maganda magpainit ngayon kaysa mamaya. Baka hindi na masustansya yung sikat ng araw. Sustansya. Dapat kanina pang 7:00 yan. Basta po, Lolo. Pareho lang naman ang 7:00 at 10:00 pero ang 10:00 at 11:00, malaking diferensya nun. Ay, naku, ewan ko ba sa inyo? Mga katwiran ninyo bulok eh.
Panay ang kontra ni Lolo Isidro sa ginagawa namin. Pero nang makapasok kami, hindi na niya magawang magsalita ng masasama. Katulad ng paraan ng pagsasaway niya sa amin kapag walang ibang tao. Nakahain na ang pagkain kaya sinimulan na namin kumain. Nagdagdag na lang kami ng plato para kay Mang Joseph. Palihim pa nga niya akong kinindatan na para bang walang nakapaghinala sa naging plano namin. Pagkatapos kumain, isa-isa niya kaming pinulsuhan. Tinignan ang aming mga ngipin, dila, pati na rin ang aming mga katawan. Hanggang sa bigla siyang natigilan sa likod ni Lolo Isidro. Mukhang may nakita siyang hindi maganda roon. Ano ba tinitignan mo sa batok ko? Ano ba meron dyan? Huwag po muna kayong gumala. Susubukan ko lang pong burahin. Baka sulat lang yan ang kapon ninyo eh. Hoy, hindi naman po kami ganyan. Mabait po kaya kami. Oo nga po. Hindi namin bibiruin si Lolo ng ganun-ganun lang. Mukhang hindi ito masasinulat lang. Marka to. Galing sa mga nilalang na yun. Ha? Anong nilalang po? Aswang? Ano? Ano ba pinagsasabi ninyo? Aswang! Kayo mga bata kayo eh. Hindi ko kayo pinalaking naniniwala sa mga ganyan. Lolo naman. Lo, araw-araw po kayo nilalagnat. Halos hindi na natutulog si David kakabantay sa inyo eh. Ayaw niyo po magpa-doktor. Kaya naisip po namin maghanap ng albularyo. Ano? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Dapat kinausap ni Muda ako. Hindi yung kung ano-ano na lang ang pinaplano ninyo. Kung sinabi po marami sa inyo papayag kayo. Huwag na po kayo mag-away. Nandito na po siya eh. Sana yung makakatulong. Ayahan niyo na po kami subukan. Kasi kung hindi, baka kami na po ang maunang mamatay sa kakapuyat. Ano ba pinagsasasabi mo ha? Pumayag na po kasi kayo, Lo. Oo, mali kami sa paraan pero gusto lang po namin gumaling kayo. Marami na po akong napagtanungan. Ang sabi po nila, posibleng may sumpahang pista dito sa atin. Tuwing tapos ang piyesta may namamatay po eh. Nung una, akala nila nagkataon lang. Pero paulit-ulit na. Ngayong huling piyesta, parang kayo po ang tinarget. Kapag hindi po kayo nagamot, baka mahuli na po ang lahat. Kung totoo man yan, bakit hindi ko alam ha? Kasi puro trabaho lang po kayo noon, di ba? Kung hindi dahil kay Aling Rita, baka wala po kayong kaibigan. Yung mga trabahador natin, pagkatapos ng trabaho, hindi niyo rin po sila kakilala. Ay naku, ewan ko sa inyo. Mang Joseph, pasensya na po sa nangyari ha. Ano po ulit yung sinabi ninyo kanina tungkol sa marka? Ayos lang yan. Ang marka pong yan ay galing sa isang aswang na mangangalok. Anong klaseng aswang po yun? Sila yung aswang na nambibiktima ng bangkay. Madalas sa lamay, nagnanakaw ng patay para mabuhay. Kung gano'n bakit ako? Bakit ako ang target? Yan ba yung iniisip ninyo? Na mamamatay na ako? Tahimik kumilos sa mga aswang na yan. Pero mataas ang tingin sa sarili. Hindi na sila basta nagnanakaw ng bangkay ngayon. Dahil mas maingat na mga tao. Gumagawa na lang sila ng patay. Paano pong gumagawa ng patay? Ganito yan. Kapag inatake nila ang tao, minamarkahan nila. Ibig sabihin sinisimulan na nilang kunin ang lakas nito. Lalo na sa gabi. Kaya kayo nilalagnat. Doon nila hinihigop ang lakas ninyo. Teka, ibig sabihin, kahit nandito na po kayo, hindi pa rin titigil yung aswang? Ganun na nga. Pero may anting-anting ako. At kapag sinuot ni Mang Isidro, mapipigilan ang paghigop. Kapag nangyari yun, lalapit sa inyong aswang, sa inyong tao. Pipilitin niyang ipahubad ang anting-anting. Ibig sabihin, kapag inubad yun, pwede ninyang patayin si Lolo? Oo. Kaya kahit anong mangyari, huwag niyo niyang patatanggalin sa kanya. Kapag may lumapit at nagpahubad, huwag din niyong sundi. Mararamdaman ko yon. Iinit ang kakambal na anting-anting na hawak ko. Bihira to. Abay sa 10 tao, isa lang ang posibleng magkaroon. Naku, maraming salamat po ha. Babayaran po namin kayo. Ano ba? Hindi pera ang bayad na gusto ko. Kung ganun ano po?
Kapag hindi na siya nakasipsip ng lakas, gagawa yan ng paraan. Hanggat buhay ang biktima, hindi siya titigil. Lalapit siya sa inyo. At sa oras na yon, gusto kong patayin niya siya. Ha? Teka sandali po. Wala po kaming alam sa pagpatay sa ganyang nilalang eh. Pasamantala lang ang ting-anting. Pwede ang masira kapag hindi kinaya ang lakas ng aswang. At kapag nangyari yon, dapat patay na siya. Ibig sabihin, magigiligtas lang si Lolo kung mapapatay namin yun. Pero paano po? Tutulungan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Kaso lang ay mahina na ako. Nahati ang lakas ng anting-anting. At hindi ko yun kaya mag-isa. Kailangan ko kayo. Pero wala nga po kaming alam. Paano pong gagawin namin? Turuan niyo po kami pakiusap. Mabilis lang naman po kami. Nakatuto sa lahat ng bagay. Tama na, ayoko na! Hindi na ako magpatagamot. Ibalik mo na yung hagimat mo. Ha? Bakit po? Ayaw niyo po bang gumaling? Basta tigilan niyo na ako! Kung ganun po, ibigyan niyo po kami ng dahilan. Dahil mali ito. Hindi tama na isakripisyo ninyong sarili ninyo para lang mabuhay ako. Wala naman po kaming isasakripisyo, Lo. Kahit 10 pa kayo, hindi ninyo kakayanin ang aswang. Pwede kayong mapilayan o kaya mamatay. Ano? Totoo yan. Lalo na kung hindi buo ang loob ninyo. Kapag may pagdududa, talo ang tao. Kaya wag mo nang udyo ka ng mga apo ko. Tapos na to. Kung ikaw nga ay buong buhay lumalaban, hindi mo kaya mag-isa. Paano pa sila? Hindi sila ang papatay. Ako, kailangan ko lang ng tulong nila. Pero kung hindi yun mangyari, kayo ang mawawala. Wala akong pakialam. Umalis ka na! Lo, Mang Joseph, mag-usap po muna kami. Babalikan na lang po namin kayo sa desisyon namin. Pasensya na po talaga. Ihatid ko na lang po kayo. Dahil nakita ni Mang Joseph ang kagustuhan ni Lolo Isidro na wag na kaming makisawsaw sa bagay na yon, umalis na lang siya. Baka kasi magwala pa si Lolo kung ipipilit namin ang gusto niya. Iniwan ni Mang Joseph ang kanyang anting-anting sa lamesa. Kinuha ko yon at inilagay sa bulsa ni Lolo. Hindi ko alam kung epektibo ba talaga, pero hindi nilagnat si Lolo ng gabing yon. Dahil doon, nakatulog ng mahimbing si David. Nakampante siya na maayos na ang kalagayan ng mahal naming Lolo. Nang magising kami kinaumagahan, gising na rin si Lolo at abala nang nagluluto ng almusal. Lo, nagpalit po kayo ng damit? Ano naman ngayon? May problema ba? Wala naman po, Lo. Pero kasi... Eto ba yung hinahanap mo? Kala mo ba tinapon ko ano? Isiluot niyo po pala? Ibig sabihin po ba niyan pumayag na kayo? Oo. Pero bakit po parang biglaan? Ganito yun. Kanina, naglalaba ako sa likod. Dumaan si Rita. Nagaga niya kaya nagtaka rin ako. Tapos po, bakit daw po siya napaaga? Humihingi siya ng tulong. Ilang buntong hiningan niyan, Lo. Yan po ba talaga? May nangyari ba? Bala kayong dalawa sa pagbabantay sa akin. Hindi nyo namamalayan. Bay hindi na magandang nangyayari sa baryo. Ha? Uy, David, ikaw. Kapag wala kang trabaho, lumalabas ka ba? O dito ka lang sa bahay? Dapat ba ako lumabas para makipagchismisan? Hindi yun. Kahit maglakad-lakad ka lang sana. Katulad ng ginagawa ni Lolo dati. Lo, hindi na po ba kayo naglalakad-lakad? Hindi na Ibig sabihin, malala na po yung panghihina ninyo. Oo na, sige na. Aamin na ako. Matindi ang hilo ko. Parang may humihigop ng lakas na para bang nauubos ang dugo ko. Kaya hindi na ako masyadong lumalabas. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa amin yun? Dahil alam ko na yung magiging reaksyon ninyo.
Pero nandito na tayo. May ginawa na kayo. Alam niyo na ang lahat, kaya wala na akong may tatago pa. Kailangan na talaga nating mahuli ang halimaw na yan. Alam niyo ba kanina, uminit itong anting-anting. Kaya ko nga napansing nasa bulsa ko eh. Hindi ko nalang pinansin kasi kaharap ko si Rita. Teka, ano po bang nangyari kay Aling Rita? Yung babaeng dinala niyo sa kanya, namatay. Natagpuan na lang ang bangkay sa labasan ng baryo. Ano? Batay. Pero kung sa labasan po ano nagkalalaman ng baryo natin o ni Aling Rita? Huling nakita ang babae sa bahay ni Rita, hindi ba? Kaya nang mabalitang patay na, nagawit agad ang pangalan niya. Pinagbintangan siyang pumatay. Pero walang sugat ang babae. Walang dugo. At hindi rin mukhang nabangga. Baka naman po nabulunan. Hindi makahinga. Ha? Mata ko po kasi yun, Lo. Halos hindi na nga nginunguya ang pagkain Baka naman nabulunan lang siya. May kung ganun mas kailangan malinis ang pangalan ni Rita. Teka, ibig sabihin po, pumapayag na kayong makipagtulungan kami kay Mang Joseph? Para kay Aling Rita rin? Hindi lang para sa kanya. Iniisip ko rin kayo. Pero kung mawala ako nang wala pa kayong sariling pamilya, paano na kayo? Sino ang gagabay sa inyo, ha? Hello. Teka, gusto niyo po ba si Aling Rita? Hoy! Ano ka ba? Anong kalokohan yan, ha? Mabait si Rita. Noon pa man siya na ang nandyan para sa akin Siya lang ang naging kaibigan ko. Kaya gusto ko luminis ang pangalan niya. Alam naman po namin yun, Lo. Pero alam niyo rin naman matagal na may chismis tungkol sa kanya. Paano po kung may katotohanan? Nakakapagtaka rin po kasi bakit hinayaan niya maubos ang babaeng yun ang lahat ng handa? Bakit sinabi niyang siya lang ang bahala? Kung ganun, hindi rin ba dapat magtaka ako kung bakit ikaw ang tumulong magatid sa babae doon? Ikaw pa ang umawat sa mga humahad lang, di ba? Huh? Ang sinasabi ko lang naman, baka tama si Lolo. Baka inosente talaga si Aling Rita. Oo na, maraming chismis pero wala namang napatunahing totoo, hindi ba? Tama si Andrew David. Baka naman may kabutihan ng tao na hindi laging may papaliwanag. Abay minsan, mas mabuting maniwala tayo sa pinapakita nila kaysa sa mga chismis lang. Napabuntong hininga na lang ako. Habang si David naman ay hindi na rin nagsalita. Wala na kaming inaksayang oras, agad kaming pumunta kay Mang Joseph para magsanay. Inaral namin ang paggamit ng iba't ibang sandatang mayroon siya sa bahay. Limitado lang ang mga yon, pero ayon sa kanya, sagrado raw at siguradong mabisa. Isang linggo rin namin ginawa yon. Iniiwan namin si Lolo tuwing sa araw, pero maaga rin kami bumabalik. Mas magaan na ang aura niya at hindi na rin siya nilalagnat tuwing gabi. Kaya nakampante kami at nakahinga ng maluwag. Lumipas sa mga araw hanggang sa isang beses, nagulat na lang kami nang datnan si Lolo sa bahay. Nangihina at nakahiga sa lupa. Dahil doon, dali-dali kami kumilos para tulungan siya. Lo, ano pa nangyari sa inyo? Ba't nakahiga kayo dyan? Tignan mo to, yung kwintas sa sahig. Baka sinubukan pa sirain. Kung ganun, sino naman gumawa nito? Lo, isuot niyo to, dali! Ganito na pala kayo kahina, Lo. Kapag wala yung anting-anting. Kamusta? Ano nangyari dito? Biglang uminit ang kwintas ko. Sobrang init. Parang may masamang nangyayari. Kamusta si Mang Isidro? Hindi ko siya nakilala. Ano po? Hindi niyo po nakilala yung gumawa nito sa inyo? Teka, yun po ba ang ibig niyo sabihin? Mang Joseph, ganito po ba talaga kahina si Lolo? Gising naman siya Pero hindi na niya kaya pumangon. Ano po ba nangyayari? Pinipigilan lang ng anting-anting. Natuluyang mahigop ang lakas niya. Pero hindi nito kayang alisin ang sumpang nasa katawan niya. Kaya napapagod siya. Hindi lang niya nararamdaman kapag suot niya ang anting-anting. Kung ganun,
Sinong gumawa nito kay Lolo? Kung aswang yun, dapat pati na siya ngayon eh. Tulad ng sinabi ko, tahimik silang kumikilos. Kung papatayin niya kagad si Mang Isidro, mag-iiwan niya ng bakas. At kapag may bakas, mapipilitan siya magtago. At ayaw niya yun. Ibig sabihin, inalis lang niya ang ating-ating para matuloy ang balak niya. Parang ganun na nga. Pero, ano na ngayon? Anong gagawin natin? Paano natin siya mahuhuli? Masyado siyang pulido kumilos. At dahil alam na niyang may anting-anting kayo, malamang alam na rin niyang hinahanap niyo siya. Mag-iingat na yun ngayon. Ha? Hindi na sana natin siya iniwan. Hindi naman natin inakalang susugod siya rito eh. Lalo na't araw. Masyado ako naging kampante. Tama na yan. Huwag na kayo magsisian dyan. Ayos lang naman ako eh. Wala namang masamang nangyari. Kumalma na kaya. Halos sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Ilang sandaling katahimikan ang nanaig sa pagitan namin. Hanggang sa marinig namin ang mabilis na takbuhan ng ibang kabataan. Kaya naman, nakichismis kami. Kahit si Lolo, na hirap maglakad, ay napalakad pa rin. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Kaya nagbadali kami. Pagdating namin sa kumpulan, nakita namin si Aling Rita na binabato ng kung ano-ano. Kahit mahirap ang kalagayan niya, nagmamadaling lumapit si Lolo. Sumiksik talaga siya kaya wala kami nagawa kundi alalayan siya. Maging si Mang Joseph ay tumulong din at hinarangan ng mga nambabato. Pinapaalis kami ng mga ito pero hindi kami nagpatinag. Sa huli, pinaalis silang lahat ni Lolo Isidro at mabuti na lang nakinig at natakot ang mga yon. Pumasok kami sa loob para linisin si Aling Rita. Kanina, akala ko may dugo sa katawan niya pero mga dumi lang pala mula sa iba't ibang klase ng gulay. Ay, huwag mong hawakan yan! Maupo ka na lang o lumabas ka kung ayaw mo. Ay, pasensya na po. Na-intriga lang po ako. Sige na po, lalabas muna ako. Titignan ko kung may mga tao pa sa labas. Eh, tumulong naman po siya kanina para hindi kayo mapuruhan. Ano po ba talaga nangyari? Ba't kayo binabato? Lalo na ng mga kabataan. Dahil sa mga chismis, hindi ko nga alam kung saan nila hinugot yun. Eh sana dito ka na lang tumakbo. Sa bahay. Mas mapoprotektahan ka namin. Ano raw po bang basihan nila? Dahil sa babaeng dinala nyo rito, hinatid ko naman siya pauwi nung hapon. Hindi ko inakalang babalik pa siya. Tapos mapagtripan ako sino-sino. Eh, paano niyo po nasabing napagtripan siya? Kasi hindi naman siya basta-basta mamamatay. Siguradong may ginawang masama sa kanya. Baka nga nakikikain na naman yon, nabilaukan sa daan. Pero dahil dito raw nila siya huling nakita, ako na agad ang nilason. Ganyan talaga baka tao rito. Kung ano-anong makita nila yun ang paniniwalaan din. Lalo na kapag may mga nangyayari dati. Nakala nilang hindi nagkataon lang. Katulad po ng alin? Katulad ng amoy ko. Sabi nila mabaho raw ako, kaya mamamatay tao na. Dahil palagi raw akong mag-isa, nagsasalita mag-isa. Minsan daw, nanlilisik ang mga mata ko, nakakatakot. Baka raw nakita yun ng babae, kaya nahimatay at hindi na nagising. Gusto mo ba dito ka na lang muna tumira? Po? Marami kayong inaasikaso sa buhay ninyo. Hindi niyo ako laging mababantayan. May mas mabuti na may kasama ako. Si Rita. At kung dito siya, wala nang magtataka sa kilos niya. Naku, hindi po pwede yun. Baka madamay pa kayo eh. Delikado na ang sitwasyon, wag na po natin gawing mas komplikado pa. Hindi, wag na Mang Isidro. Maraming salamat po sa lahat. May pinagdadaanan din po siguro kayo. Ayoko makadagdag pa. Ayos lang ako. Salamat po ulit. May pinagdadaanan kami. Pero kaya namin. Hindi ka pabigat. Halika na. Ikaw na lang ang matulog sa kwarto. Kami na muna sa mesa at upuan. Hindi na. Baka kapag umalis ako rito, sunugin naman nila ang bahay ko. Hindi na dapat umabot doon.
Hindi naman siguro sila aabot sa ganoon. Kung hindi sila ganun kalala, baka ibig sabihin, hindi na rin nila ako susugurin dito. Ay, ang titigas talaga ng ulo ninyong mga katulad mo. Parang kayo nga lang din po, Lo eh. Kaya wag na po natin siyang pilitin. Ang mahalaga naman po ay maayos na siya. Bibisitahin na lang namin siya araw-araw para kamustahin. Oo nga po, Lo. Para kahit papano po panatag din po kayo. Ha? Ano bang problema? Pinangyari po ba? Tignan mo to. Parang nagkadurog-durog na yung anting-anting. Ano? Teka, ano nangyari dito? Akala ko ba matibay to? Bakit nagkaganito at nabasag? Hindi ko nga rin alam eh. Si Mang Joseph lang ba makakasagot niyan? Lo, gising po kayo, Lo. Sandali, di ba siya yung sumigaw kanina? Oo. Inakabutan ko pa nga ang dilat ang mga mata niya bago tuluyang pumutok yung anting-anting eh. Lo, gising po please. Lo, gising po kayo. Ano ba yan? Anong gagawin natin? Saan natin dadali si Lolo? Parang hindi na siya humihinga eh. May pulso pa siya. May pulso pa. Ano gagawin natin? Yung ginagawa pa para... Yun nga lang hindi ko alam. Huwag mo na subukan. Kaya mo na. Dali na lang natin sa kay Mang Joseph. Baka may alam pa siyang paraan para magising si Lolo. Sige, teka. Anong Ano yun? Narinig mo ba yun? Oo, ako nang lalabas. Ikaw bantayin mo muna si Lolo, ha? Tignan mo lagi ang pulso niya. Sige. Sumigaw ko kung kailangan mo ng tulong. Nandito na pala si Mang Joseph eh. Ano? Nasaan siya? Papuntahin mo dito. Tignan mo, nandun siya oh. Nasa harap ng bahay. Parang nakikipaglaban siya. Patay. Yan na siguro yung ginalang na tumitira kay Lolo. Mukhang kailangan natin siya tulungan. Tignan mo, nahihirapan na siya. Hindi ka ba natatakot sa itsura doon? Ang pula ng mati. Sobrang tingkad. Galit na galit pa. Ang haba pa ng kuko. Sigurado ka bang kaya natin yan? Ano ba tatlo tayo? Kakayanin natin. Kasi kung hindi, baka hindi na talaga magising si Lolo eh. Sige na. Ako na muna ang tutulong kay Mang Joseph. Ikaw, manatili ka kay Lolo ha. Bantayan mo siya. Sabihin mo kagad kung may pagbabago. Huwag mong kakalimutan ang pulso niya. Sige na, akit muna ako. Dito lang ako. Sana hindi na lang kayo nangialam. Kung hindi sana kayo mamamatay ngayon sa kamay ko. Ha? Anong sinabi mo? Kanay! Itawan mo siya! Pakialamero ka kasi masyado. Bakit hindi ka nalang bumalik kung saan ka galing? Hindi ba doon ka sanay? Nagtatago kasi duwag ka. Umaasa lang sa pamana mong anting-anting. Anong sinabi mo? Kilala mo ako? Aray! Ang kamay ko! Nasasaktan na siya! Bitawan mo siya! David! Mabilis na tumakbo si David papunta sa pwesto namin at sinipa ang ulo ng nilalang na umaapak sa kamay ko. Agad niya rin sinaksak ang dibdib nito, pero nakaiwas pa rin ito. Dahan-dahan akong tumayo habang iniinda ang matinding sakit ng kamay ko. Habang siya at si Mang Joseph patuloy na nakikipaglaban sa harapan ko. Kahit gaano sila kabilis kumilos, hindi pa rin nila magawang sakta ng nilalang. Napapikit na lang ako habang nagpapatuloy ang sagupaan. Hindi na ako nakatiis. Kailangan naming ibuhos ang lahat ng lakas kung gusto naming mabuhay si Lolo. Hindi ko na malayang galit at matinding pagkamuhi na palang nangingibabaw sa akin. 3 na kaming sumusugod sa harap niya kaya kinapos ang kanyang mga kamay. Tanging ang mahahabang kuko na lang niya ang ginamit niyang sandata. Dahil doon, pinuntirya ko ang paa niya. Nang paulit-ulit ko yung mahampas, doon ko nakuha ang kanyang atensyon. Sinamantala nila yon para saksakin ang balikat ng halimaw. Kasunod doon ang pagsuot ni Mang Joseph ng anting-anting sa leeg nito. Nangisay ito at bumagsak sa lupa. Kinuha ni David ang pagkakataong iyon para tuluyan itong saksakin kahit pa nasusugatan siya ng mga kuko nito. Ano yan? Hindi ba si Aling Rita yan? Ha? Anong sabi niyo? Si Aling Rita? Siya yung halimaw? Tingnan niyo mabuti. Oo,
Iba na mukha niya. Puno ng ugat pero siya yan. Kilala ko. Pero bakit? Bakit si Lolo ang ginawa mong biktima? Dahil ayokong hirapan siya. Pagod na siya sa buhay niya. Ano? Eh sino ka para magdesisyon sa buhay ng lolo ko, ha? Ang kapal na mukha mo! Pinakisamahan ka ni Lolo ng maayos. Hindi ka niya minura. Hindi ka niya ginago tapos ganyan. Pinahirapan mo siya. Wala na siya ngayon. Teka, nasa si Mang Isidro? Iniwan ko siya sa kwarto. Humihinga pa naman siya kanina. Pero narinig ko kayo kaya lumabas ako. Sige na, kayo na bahala dito. Pupuntahan ko na siya. Ngayon na. Teka, Patayin na natin siya. ano? Sino? Yung halimaw, si Aling Rita. Kasi hanggat buhay yan, delikado pa rin si Lolo. Sandali! May gusto lang ako malaman. Ikaw yung mamatay doon sa dalaga lumamon ng pusta, di ba? Bakit mo yung ginawa? Anong kasalanan ng babaeng yon? Hindi siya inosente. Isa siyang nayanggaw. Gutom na gutom, kaya halos maubos niya ang pagkain. Pero hindi siya nabubusog sa pagkain ng tao. Laman at dugo lang ang nakabubusog sa kanya. Ano? Kaya pala, ganun siya katakaw? Kung kalahi mo siya, bakit mo siya pinatay? Gusto kong tumira sa tabi ng mga tao para mabuhay. Para mabuhay? O para pumatay? Mamamatay din naman sila. Pinaaga ko lang para hindi na sila mahirapan. Walang yaka? Akala ko totoo ka mabait. Pagitang tao lang pala lahat ng yan. Uto-uto lang kayo. Lalo na ang lolo niyo. Anong sabi mo? Kasalanan pa ni Lolo ngayon? Walang yaka! Hindi magandang ugali ng lolo mo. Masama ang ugali niya. Anong ibig mo sabihin? Hoy David, huwag mo nang patulan yan. Kinaganyan ka lang yan para magalit ka kay Lolo. Sakim ang lolo niyo. Kaya siya kinarma, hindi ba? Hindi totoo yan! Hindi ba sumagi sa isip ninyo kung bakit iniwan siya ng mga anak niya? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Baka nga, may anak pa yan sa iba. Tigilan mo nga yan! Huwag mong binabalahura si Lolo! David, patayin na natin siya. Ngayon na bago pa muli ang lahat. Hindi kinukwento ni Lolo lahat sa akin eh. Kahit ilang beses tayo magtanong, hindi niya sinasagot. Matigas siya, oo. Pero baka, ito na yung chance. Baka ito na yung dahilan kung bakit lumaki tayong walang magulang. Ano ka ba? Importante pa ba yun ngayon? Kung hindi importante sa'yo, importante sa akin. Kasi partingan na kung sino ako eh. Alegrita, sabihin mo sa akin, anong alam mo kay Lolo Isidro? Tama na nga yan! Bitawan mo ako! Sakim ang lolo niyo. Gusto niya, siya laging nasusunod. Nung hindi siya sinunod ng mga anak niya, pinalayas niya, inalisan ang mana. Nung ipinanganak kayo ng nanay ninyo, kinuha kayo ng lola niyo. Pero namatay siya sa atake sa puso. Dahil madalas sila mag-away ng lolo mo. Ayaw niyang ipakita kayo sa mga magulang ninyo. Ang sabi niya, dahil hindi sila sumunod, kayo ang dapat na sumunod. Kayo ang magpapalago ng negosyo. Hindi ko lang alam kung nagkataon o planado na magkasunod kayong isigilang at parehong napunta sa kanya. Tapos ka na? Hayaan niyo na siya. Hindi niyan tatagal. Dahil sa anting-anting na nasa leeg niya. Lumapit na kayo dito. Hinahanap na kayo ng lola ninyo. Ano? Teka, nandiyan na. Tara na. Kita ko mga luhang pumapatak sa mukha ni David. Agad niya yung pinunasan bago tumakbo papasok ng bahay. Nakita namin si Lolo Isidro na gising na, pero mahina pa rin siya.
Hinawakan niya ang kamay namin. May luha sa mga mata. Hindi namin alam kung pasasalamat ba yon o paghingi ng tawad. Kaya hindi na namin siya pinagsalita. Sa halip, niyakap na lang namin siya ng mahigpit habang nakahiga. Hindi namin namalayang nakatulog na pala kami sa ganoong posisyon. Nagising na lang ako dahil may kirot sa mga sugat ko. Ginagamot na pala kami ni Mang Joseph. Kayo po pala. Kamusta? Ayos lang po ba kayo? Nakatulog po ba kayo? Nagising pa kita. Pasensya ka na ha. Mataas na kasi ang sikat ng araw eh. Tapos nilalangaw na yung sugat mo. Hindi na ako nakatiis ginamot ko na. Maraming salamat po talaga. Teka si Lolo po. Nasa siya? Ayun, bumaba na. Naghahanda ng almusal. Ayos na po ba siya? Hindi pa rin eh. Tulad ng dati di naman ganun kabilis bumalik ang lakas. Mahaba-habang proseso yan. Kailangan tuloy-tuloy. Si Aling Rita po. Ano nangyari sa kanya? Noong nakatulog kayo, nagising pa si David. Lumabas siya. Hindi ko na napigilan. Kinausap pa rin niya yung matanda. Hindi ko alam kung bakit pero nagulat lang ako. Sinaksak niya sa dibdib at namatay kaagad. Dapat unti-unti siyang mamamatay dahil sa anting-anting habang hinihigop pabalik ang lakas na dinakaw niya. Pambihira talaga tong si David. Hoy, gising na nga! Dinamot ko na rin na sugat niya pero hindi katulad mo. Hindi siya nagising. Ulo ka ba? Bakit ka nalinipa? Ano mo sinabi mo doon sa matandang yun? Bakit mo siya biglang pinatay? Akin na lang yun. Hindi ko nakasali doon. Paano kung hindi kasali? Tungkol sa ating dalawa yung tinatanong mo roon. Huwag ko na nga makialam. Paano ko malalaman kung hindi mo sinasabi ha? Hindi ako totoo pa ni Lolo Isidro. Matagal ko nang alam habang lumalaki tayo. Wala lang akong ebidensya kasi ayaw magsalita ni Lolo eh. Iyon ba yung tinanong mo? Bakit? Mahalaga pa ba yun ngayon? Hindi importante sa'yo kahit papano. Kilala mo yung magulang mo eh. Kahit sa kwento man lang. Ako, peking kwento lang yung naririnig ko. Imposible kasing sabay mga nakang dalawang anak ni Lolo. Kahit mag-usap pa sila. Sasabihin mo pa kay Lolo yan. Hindi na. Pero nagpapasalamat ako na inampun niya ako. Binigay niya lahat sa atin. Kung karma man daw yung pagkawala ng lupain niya. Sa tingin ko naman, hindi. Ginawa niya yun kasi nagsisisi na siya simula nung namatay yung kasawa niya. Ganyan talaga ang tao. Kapag may nawala saka lang natututo. Hindi lahat umiikot sa pera o sa pagpapalago ng ari-arian. Ang buhay ay dapat isinasabuhay at hindi isinasantabi. Say, mauna na ako sa ibaba ha? Teka lang David, may tatanong ako. Ano yun? Di ba sinabi ni Mang Joseph, unti-unti dapat mamatay yung aswang dahil sa anting-anting? Bakit sinaksak mo pa rin? Bakit ikaw pa mismong pumatay? Bakit? Bawal ba? Oy David, wag mo nga akong birahin. Sabihin mo nga, ano ba kasing problema? Bakit mo ginawa yan? Bakit hindi mo pinigilan ang sarili mo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako makukulong dahil dun eh. Hindi yun yung punto ko. Palagi sinasabi ni Lolo, di ba? Kapag nasimulan mo na, hahanap-hanapin mo. Paano kung hanap-hanapin mo na yung pagpatay? Alam mo, kung nandito lang ako lagi sa bahay, kakabantay kay Lolo, daming tumatakbo sa utak ko. Nagtatanong-tanong ako sa mga matatanda. Posible rin na sumpa na magkukulam yung nangyari kay Lolo. Kaya nga kinumbinsi kitang maghanap ng albularyo, di ba? Oo, sinabi mo na yan noon. Gets ko na yun. Pero anong koneksyon nun sa pagsaksak mo? Nagkaroon ako ng kasalanan. Hindi lang sa sarili ko, pati sa ibang tao. Lahat ng tao sa baryo. Pinag-iisipan ko ng masama. Sobrang dami kong iniisip. Isa sa mga pinag-iinanahan ko yung dalagang lumamon ng piyesta. Ha? Pero bakit? Kapag wala kang ginagawa, ang galing gumawa ng mga imposible sa utak.
Tapos buhay ni Lolong nakasalalay kaya lahat ng pwedeng pagkinalaan, pinatulan ko. Naisip ko noon, kung magkukulam yung matakaw na yun, na dapat yung hulihin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ha? Kasi wala akong ebidensya eh. Matakaw lang siya. Pero wala siyang ginawang masama sa atin. Hinanap ko siya. Pinagtanong-tanong ko kaya nung nakita siyang patay, kumalat yung chismis na kay Aling Rita sa huling nakita, di ba? Dahil yun sa akin. Pero mas gusto kong tawagin. Hustisya yun. Yung babae, biktima lang naman. Wala namang ginawang masama pero ang pangit ang naging dulo ng buhay niya. Ako ampun lang. Pero binigyan ng magandang buhay. Tapos ako pa itong nag-iisip ng masama sa kapwa. Ay, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang alam ko, tadhana niya yung nangyari at hindi ikaw ang dahilan. Hindi na kita masisisi na natakot ka. May pinoprotektahan ka lang na mahal mo. Kung naririnig ka man ng babae, baka magpapasalamat pa siya. Kasi inalala mo siya at sinubukan mong bigyan ng hustisya yung nangyari. Oo. Habang buhay kong pagsisisihan yun. At habang buhay kong dadalhin yung aral. Huwag mo na lang sanang ipaalam kay Lolo ha. Oo naman. Higit pa sa magpinsan tayo, parang magkapatid na nga eh. Tayo-tayo na lang ang magdadamayan. Salamat. O tara na, baba na tayo. Baka naghihintay na si Lolo sa kusina. Naunang bumaba si David at agad din ako sumunod sa kanya. Mula sa kwarto naming may 3 baitang, tanaw ang kusina, mga 4 o 5 dipa ang layo. May espasyo talaga sa gitna ng kusina at ng higaan namin. May bubong yon at dun sana kami magkakaroon ng sarili naming mga kwarto sa magkabilang gilid. Pero hindi na natuloy. Nasanay na rin kasi kaming matulog sa tabi ni Lolo. Hindi naging madali ang proseso ng pagbabalit ng lakas ni Lolo dahil matanda na siya. Ang maganda lang, hindi na kasing bilis noon ang panghihina niya. Mahabang panahon pa namin siyang nakasama at masasabi naming naibigay namin sa kanya ang maganda at masayang buhay. Sa ngayon, pareho na kaming may pamilya ni David. Minsan, hinahanap-hanap pa rin niyang pumatay ng aswang kaya lihim kami sumasama kay Mang Joseph. Dahil naturuan naman kami ng tama, tumulong na lang kami sa baryo sa pagpapanatili ng katahimikan. Sa buhay, hindi madaling magtiwala sa iba. Pero hindi yun dahilan para agad isipin na masama sila. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Andrew.